Dito muna tayo sa pinaka-inaabangang sandali na yayanig sa buong arena. Yanig ang buong paligid sa hiyawan ng madla habang papalapit na ang rurok ng swordsmanship competition. Sigaw ng announcer sa tuktok ng kanyang mga baga, ang lahat ay matagal nang naghintay para sa sandaling ito. Ang pangunahing tampok ng swordsmanship competition, ang final match ay magsisimula na. Ipinakilala ng announcer ang ating bida ng may matinding paghanga, para sa unang kalahok, narito ang kampyon ng Jousting Games. Ang ginoo na may itim na buhok at abot tanaw na ang Twin Crown. Ang Dark Knight, Sir John Eugene. Ngunit bago pa man magsimula ang bakbakan, lumipat muna tayo sa labas ng arena kung saan ang isang madilim na plano ay dahan-daang binubuo. Nakatayo si Sir Ode habang hawak ang isang misteryosong kristal. Sabi niya nang may halong panunuya, masyadong maingat si Dirk. Literal na napatigil ang hininga ng announcer sa tindi ng susunod na sasabihin. Sigaw ng announcer, ang disipulo ng Diyos. Sa mismong sandaling yon, walang pag-aalinlangang kinain ni Sir Ode ang kristal para palakasin ang kanyang sining at lakas. Sabi niya sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng kapangyarihang dumadaloy sa kanya, hindi na natin kailangan ang mga reinforcement. Hindi na kailangang maging patas at matuwid kung hindi naman siya tao. Ang mga reinforcement na ipinatawag nila ay gagamitin na lang para linisin ang kanyang bangkay. Muling sumigaw ang announcer, ang Guardian of Faith. Sir Vito's Ode. Dahan-daang pumasok si Sir Ode sa arena nang may dambuhalang presensya. Sabi niya sa kanyang isip, dahil papatayin ko siya ngayong araw. Dambuhalang tensyon ang bumalot sa gitna ng arena nang magharap ang dalawang mandirigma. Hinarap ni Sir Ode ang ating bida nang may mapang yusig na mga mata. Hidden, nakita ko na ang iyong mga masasamang paraan. Ibubunyag ko ang iyong tunay na pagkakakilanlan sa buong mundo ngayong araw. Nanatiling tahimik si Eugene habang seryosong nakatitig sa kalaban. Sabi niya sa kanyang isip habang sinusuri ang bawat galaw ni Ode, isa nga siyang paladin, pagkatapos ng lahat. Napansin niya na gumamit ako ng fear kahit nakakaunti lang ito. Napakabangis. Ngunit sa halip na matakot, binaliktad ni Eugene ang sitwasyon gamit ang isang napakamatalas na tanong, pero, ano ba yang kinain mo? Hindi ko ipinapalagay na isa itong masamang paraan, tama ba? Literal na napatigil ang mundo ni Sir Ode sa tindi ng gulat. Hindi niya akalain na ang kanyang sariling pandaraya ay agad na mapapansin ng ating bida. Napakalupit na tapatan. Mukhang ang final match na ito ay hindi lang magiging laban ng lakas, kundi isang madugong labanan ng prinsipyo at lihim sa harap ng buong kaharian. Habang ang mga mata ng madla ay nakatuon sa kanila, naniningkit ang mga mata ni Sir Ode habang sinusuri ang ating bida. Sabi niya sa kanyang isip, masyado siyang mapagmasid para sa kanyang sariling ikabubuti. Hinarap niya si Eugene nang may matinding puot at formal na tinanggihan ang usapan, wala akong obligasyon na sumagot sa isang hidden na tulad mo. Ang tanging obligasyon ko lang ay ang magdala ng paghuhukom sa iyo gamit ang espada ni Demos. Yanig ang buong paligid nang biglang balutin ni Sir Ode nang nakasisilaw na aura ang kanyang espada. Isang nakamamatay na enerhiya ang dahan-daang lumalabas mula sa kanyang sandata. Bumasag ang boses ng announcer sa gitna ng matinding tensyon, pakiusap humanda ka na, Sir Eugene. Napakabangis ng obserbasyon ng ating bida. Seryosong pinagmasdan ni Eugene ang kalaban at napansin ang isang anomalya. Sabi niya sa kanyang isip habang nananatiling alerto, dahil hindi nagre-react ang iba, mukhang hindi nakikita ng mga tao ang enerhiyang ito sa paligid niya. Maaaring maging mapanganib na labanan siya gamit ang isang regular na espada. Literal na nakakakita si Eugene ng bagay na hindi pansin ng karaniwang tao. Samantala, sa isang mataas na bahagi ng arena, ang Lord ng Palasyo ay matalas na nagmamasid sa bawat galaw. Sabi ng Lord nang may malalim na pagtataka sa kanyang mga mata. Kakaiba ito. Bakit siya nakikipaglaban gamit ang Holy Sword na sadyang ginawa para pumatay ng mga halimaw? Karaniwan ay may iba pang advanced na sandata ang mga paladin. Biglang sumabog ang hiyawan mula sa pwesto ng Lord nang may makapansin sa sandata ng ating bida, sandali, tingnan niyo. Iyon ang Wolf Slaughterer. Bakit nasa kanya ang espada ni Sir Ann Taylor? Napaisip ang Lord nang mapagtanto ang tindi ng taktika ni Eugene, tama. Kailangan mo ng ganyang klaseng espada para malagpasan ang baluti ng isang paladin. Matalino ang kanyang naging hakbang. Patunayan mo ang iyong sarili, Eugene.
Patunayan mo sa akin ang halaga ng espadang yan. Patunayan mo sa akin ang iyong halaga. Napakalupit na hamon mula sa pinakamataas na pinuno. Sa isang pikit mata, inihanda ni Eugene ang kanyang stance habang muling sumisigaw ang announcer, ngayon na. Ang huling laban, sisimulan na natin ang finals. Literal na sumabog ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Sir Ode habang mabilis pa sa kidlat na sumugod para umatake. Sigaw niya sa tuktok ng kanyang mga baga habang inihahanda ang kanyang sandata, John Eugene. Ngunit ang ating bida, nanatiling tahimik at hindi matitinag habang sinalag ang dambuhala at nagbabagang atake ni Ode. Napaka-solid na depensa. Mukhang ang sining ng espada ng dalawang mandirigma ay pormal nang nagbabanggaan sa isang laban na magdidikta kung sino ang tunay na hari ng arena. Sa gitna ng nagbabagang arena, napakalupit na obserbasyon ang ginagawa ni John Eugene habang sinusuri ang kanyang kalaban. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, kakaiba ito. Mukhang gumamit siya ng pandaraya, pero ano? Masyadong kakaiba ito para maging isang regular na mana crystal lang. Nakakapagtaka rin kung paano ang kanyang lakas ay tumataas sa bawat sandali. Maaari bang ang isang regular na tao ay magkaroon ng ganitong klaseng aura? Yanig ang buong arena sa bawat wasiwas ng espada. Buong lakas na hinampas ni Sir Ode ang kanyang sandata, ngunit sa isang napakahusay na galaw ay literal na sinalag ito ni Eugene. Agad na umatras ang ating bida para kumuha ng distansya, habang nananatiling matalas ang kanyang pag-iisip, alinman sa dalawa, sigurado na may itinatago siya. Mas mabuting tapusin ko na ito ng mabilis. Kung ganoon, dito na ginamit ng ating bida ang kanyang itim na enerhiya para i-activate ang fear kay Sir Ode. Sa isang napakamalamig na boses, binitawan ni John Eugene ang kanyang hatol sa kanyang isip, hindi na kailangang patagalin pa ito. Literal na napatigil ang mundo ni Sir Ode. Naramdaman niya na may mali. Hindi niya magawang itaas ang kanyang kamay o ihakbang ang kanyang mga paa. Sabi niya sa kanyang isip habang binalot ng matinding hilakbot, walang hiya. Ano ito? Ito ba ang nakaapekto kay Demos? Pakiramdam ko ay masasakal ako. Kasing dumi niya ang mga undead. Pero hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Sa kabila ng paralisis, pinilit ni Sir Ode ang kanyang katawan at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, mamatay ka, John Eugene. Buong bangis siyang sumugod para sa isang huling atake. Ngunit ang ating bida ay handa na para sa huling selyo ng kamatayan. Ginamit ng ating bida ang kanyang itim na enerhiya at binalot ang kanyang espada ng isang nakakangilabot na itim na aura. Sa mismong sandali na papalapit si Sir Ode, isinaksak ni Eugene ang kanyang espada. Sa isang pikit mata, lumitaw ang isang dambuhalang kidlat at isang nakatutulig na dagundong ang narinig sa buong arena. Literal na napatigil ang hininga ng lahat. Ang Lord ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita, habang ang kanyang asawa ay binalot ng matinding kilabot. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, na tila nakikiramay sa madugong tagpong nagaganap. Mula sa baluti ni Sir Ode, dumaos-dos ang sariwang dugo na humahalo sa buhos ng ulan. Nabitawan ni Sir Ode ang kanyang espada habang tuluyang nawawalan ng lakas. Napakalupit na eksena, hawak ng ating bida ang katawan ni Sir Ode, literal na nakataas ito sa hangin at nakatusok sa kanyang espada. Ang bawat patak ng dugo ay humahalo sa basang lupa ng arena. Samantala, sa isang tabi, literal na nanlaki ang mga mata ni Jongdert sa tindi ng gulat. Napakabangis. Mukhang ang Guardian of Faith ay pormal nang nagapi sa ilalim ng madilim na sining ng ating bida, habang ang buong arena ay saksi sa pagsilang ng isang bagong halimaw. Matapos ang nakakangilabot na atake, binunot ng ating bida ang kanyang espada mula sa katawan ni Sir Ode, at literal na bumagsak ang bangkay nito sa lupa ng walang buhay. Sa gitna ng katahimikan at buhos ng ulan, diretsyong tumitig si Eugene kay Jongdert habang ang kanyang mga pulang mata ay nagniningning sa dilim. Isang tingin na punong-puno ng panganib at hamon. Hindi na nakatiis ang paladin sa tindi ng pambabastos sa kanilang dangal. Literal na sumabog ang galit ni Jongdert at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, ikaw. Hindi kita kailanman mapapatawad. Sa isang pikit mata, walang pag-aalinlangang tumalon si Jongdert mula sa VIP room sa ikalawang palapag pababa sa mismong arena. Napakalupit na eksena, natatarantang humarang ang announcer sa gitna para pigilan ang gulo, hindi niyo pwedeng gawin yan, sir. Tapos na ang laban. Ngunit walang sinasanto ang nagngangalit na paladin. Agad na inatake ni Jongdert ang ating bida,
ngunit binalandra at sinalag lang ito ng ating bida gamit ang kanyang sandata. Nang gigigil na sumigaw muli si Jongdurt habang magkadikit ang kanilang mga espada, ikaw na masamang hidden. Ilabas mo ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Akala mo ba ay hindi ko malalaman na pinatay mo ang aking mga kasamahan gamit ang mahika? Ngunit ang ating bida, nananatiling tahimik at malamig ang mga mata habang pinagmamasdan ang kalaban. Samantala, sa taas ng VIP area, literal na nagulat at napamura ang Lord sa tindi ng kaba. Sabi niya sa kanyang isip habang nanginginig, lintik. Sa ganitong takbo, masisira ang relasyon natin sa simbahan. Dahil dito, binitawan niya ang isang makapangyarihang utos, ibalik ang inyong sandata sa kaluban at umatras. Tapos na ang laban. Hindi ko na pahihintulutan ng anumang pakikipaglaban. Ngunit hindi basta-basta magpapasupil ang paladin. Humarap si Jongdurt sa Lord at sumigaw, ngunit, mahal na Panginoon. Ang bagay na ito ay nagpapanggap lang na tao. Mananakit siya ng iba kung hahayaan lang natin siya. Binalingan niya muli ang bida, ngunit kalmado lang na sumagot si Eugene, hindi ko alam ang sinasabi mo. Dito na sumabog ang dambuhalang puwersa. Habang magkakrus pa rin ang kanilang mga espada, biglang nagbuhos ng napakatinding lakas si Jongdurt at nagpakawala ng isang malupit na hampas pababa na literal na nagwasak at nag-iwan ng malalim na marka sa sahig ng arena. Yanig ang buong paligid, ngunit bago pa man tumama ang dulo ng talam, mabilis na umiwas ang ating bida at tumalon patras para muling kumuha ng distansya. Napakabangis. Mukhang ang labanan sa pagitan ng ating bida at ng pinuno ng mga paladin ay formal na ngang nagsisimula, habang ang buong arena ay saksi sa isang puot na hindi na kayang pigilan pa. Matapos ang malupit na pag-iwas ng ating bida, nanlilisik ang mga mata ni Jongdurt habang pilit na binabasa ang bawat galaw ni Eugene. Binitawan niya ang isang napakamalamig na pahayag. Nakakita na ako ng hindi mabilang na mga bagay na katulad mo sa buong buhay ko. Tama ang aking mga instinto. Kayong mga bastardo ay gumagamit ng mga tricks at inilalabas ang inyong tunay na kulay sa oras na ang inyong biktima ay mahulog na sa inyong patibong. Yanig ang buong paligid sa tindi ng presensyang inilalabas ng paladin. Sa isang pikit mata, literal na binalot ni Jongdurt ng isang dambuhalang aura ang kanyang espada. Humarap siya sa ating bida ng may nakakangilabot na banta, kung magtatago ka man ngayon, ibubunyag ko kung ano ka talaga rito, sa mismong sandaling ito, ikaw na halimaw. Kasabay nito, biglang bumuhos ang isang napakatindi at napakabigat na ulan. Tila ang langit mismo ay nakikiramay sa madugong eksenang nagaganap sa loob ng arena. Samantala, sa labas ng dambuhalang kuta ng Castle Winslon, isang panibagong hukbo ng kadiliman, o liwanag, ang dahan-daang gumagapang sa gitna ng unos. Makikita ang mga grupo ng mga paladin na seryosong nagmamarcha, hindi inaalintana ang lakas ng ulan. Sigaw ng kanilang pinuno habang natatanaw ang destinasyon, nakikita ko na ang Castle Winslon. Kailangan nating mahanap si Sir Dirt sa oras na makapasok tayo. Maghanda kayong gampanan ang inyong mga tungkulin ng walang pagkaantala. Ang kadiliman ay nagsisimula na ring ilabas ang kanyang mga pangil. Matapos ang ilang sandali ng mabilis na paglalakbay, literal na niyanig ang lupa sa tunog ng kanilang mga kabayong may bakal na sapatos habang sila ay mabilis na lumalapit sa mismong gate ng kastilyo. Napakabangis. Mukhang ang labanang ito ay hindi lang magiging tapatan ng dalawang mandirigma, kundi isang dambuhalang krisis na yayanig sa buong Winslon, habang ang mga reinforcement ng simbahan ay formal nang dumating para tapusin ang sinasabi nilang halimaw. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.